Kabanata 516. Hindi inaasahan ni Zephyr na lalabas siya dito sa oras na ito at sasalakayin siya. Mukhang nakilala mo na ako. Dahan-daang itinaas ng one-armed swordsman ang kanyang ulo at tumingin kay Zephyr. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng mga mata ng agila, na lubhang nakagigimbal at nakakakilabot. Sa mga mata ng agila, tila may siksik na sword energy na maaaring pumutok anumang oras. May gustong bumili ng buhay mo. Kung ayaw mong maghirap ng sobra, mas mabuting magpakamatay ka na. Ang sword energy ng one-armed swordsman ay dahan-daang kumalat at nakalock kay Zephyr. Gumawa siya ng posture ng pag-atake at handang umatake anumang oras. I don't know how much my life is worth, how can you actually come? Natural na walang alam si Zephyr tungkol sa isang armadong eskrimador na ito, ngunit naramdaman niya na ang taong ito ay isang taong may prinsipyo. Kung walang ganap na presyo, hindi niya pipiliing atakihin siya. Cloud Swordplay. Malumanay na sabi ng isang armadong eskrimador. Cloud Swordplay. Habang malalim ang iniisip ni Zephyr, nakaisip na siya ng pangkalahatang ideya. Ang Cloud Swordplay ay nilikha ni Old Tianyun ng Heavenly Cloud Sect. Napakalakas nito. Sa oras na iyon, hindi ito makuha ng one-armed swordsman, ngunit nakuha ito ni Young Master Zinlong ng Little Dragon King Manor. Ngayon, gusto siyang patayin ng isang armadong eskrimador. Natural na malalaman niya ang dahilan sa likod nito. No wonder. Si Zinlong Master ang nasuhulan sa iyo. Sabi ni Zephyr na may malabong ngiti. Mukhang nahulaan mo na. Malumanay na sabi ng one-armed swordsman. Ang isang armadong eskrimador ay lubos na kumpiyansa sa kanyang pagiging espada. Bukod dito, ang kanyang lakas ay umabot sa Level 6 na Agility Realm, at ang kanyang Zephyr ay nasa Level 5 Agility Realm lamang. Naniniwala siya na ang kanyang espada ay sapat na upang patayin ang kanyang kalaban, at hindi ito mahirap. Self-destruction. I'm afraid I can't do that. Sa isang mahinang ngiti, itinoon siya ni Zephyr. Kung gayon, pumunta ka sa impyerno. Buzz. Habang nagsasalita siya, tila naging cheetah ang katawan ng one-armed swordsman. Ang momentum ng kanyang katawan ay sukdulan, na para bang ang kanyang katawan ay tulad ng isang matalim na espada, at ang espada ay nakalas. Ito ay lubhang matalim. Kasing bilis ng kidlat at kasing lakas ng unos. Habang umiikot ang ningning ng espada, daan-daang sword energy ang sumugod patungo kay Zephyr. Emph. Bumantong hininga si Zephyr sa mahinang boses, at unti-unting namuo ang hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata. Letigo. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Umuungol. Isang dagandong ng dragon ang narinig. Sa isang iglap, isang malawak at malakas na puwersa ng kamao ang mabilis na tumama sa kanya. Anong murang pakulo? Naramdaman ang kapangyarihan ng Zephyr Fist Technique, ang one-armed swordsman ay hindi kinabahan. Hawak ang mahabang espada, mabilis siyang lumipad at tumusok sa walang laman na parang nag-uukit ng mga bituin. Sa isang iglap, ang hindi mabilang na sword energy ay naging mga bituin, na agad na bumubuo ng isang baligtad na posture ng isang ilog ng mga bituin, pabalik-balik na parang bagyo. Honglong. Honglong. Ang puwersa ng kamao ni Zephyr ay agad na nabasag sa kawalan ng malastar na espada na energy. Naging maayos ang lahat, at kahit isang suntok ay hindi niya nakayanan. Gayunpaman, tulad ng sinubukan ng isang armadong eskrimador na mag-atake muli, direkta niyang pinatay si Zephyr. Pero biglang nagbago ang mukha niya. Isang malakas na pakiramdam ng krisis ang lumitaw sa kanyang puso. Umaasa sa sarili niyang karanasan, pinili ng one-armed swordsman na gumalaw ng hindi nag-iisip at mabilis na umiwas sa gilid, ngunit huli na siya ng isang hakbang. Isang kamao na may 5 malinaw na daliri. Maraming marka ang nakalagay dito, na parang kaliskis ng dragon. Ang kamao na ito ay ganap na isinaaktibo sa pamamagitan ng puwersa, na naglalaman ng walang kapantay na mapangwasak na kapangyarihan. Chapter 517. Boom! The one-armed swordsman's body, like a kite with a broken string, was hit by the clear fist force in an instant. His whole body flew into the air.
The terrible fist force destroyed his internal organs at that moment. It even shattered the vitality of his master of meat. If it was just a simple fist force, it might not be so amazing, but this fist force contained a more profound existence. Fist focus. The one-armed swordsman, who had fallen to the ground, looked at Zephyr in disbelief and roared with all his might. In his sight, two figures appeared in front of him as if they were inseparable. One was the real body of Zephyr, while the other was covered with stripes and light scales, which were obviously fake. Winged Serpent Clone. Sa sandaling iyon, inalis ni Zephyr ang kanyang Winged Serpent Clone. Sa sandaling iyon, lumapit siya sa likod ng one-armed swordsman sa napakabilis na bilis at dinurog ang kanyang sigla. Ang proseso ay tila simple, ngunit sa katunayan, ito ay naglalaman ng hindi maisip na mga paghihirap. Hindi lamang ito nangangailangan ng hindi maisip na bilis at kontrol, ngunit nangangailangan din ito ng isang lihim na kasanayan na kasing kilabot ng Winged Serpent Clone. Ang focus ng kamao ay naglalaman ng walang katapusang mapanirang kapangyarihan at nabasag ang sigla ng isang armadong eskrimador. Sa pagharap sa kanyang unti-unting pagkupas na mga mag-aaral, si Zephyr ay walang sinabi, ni wala siyang utang sa kanya. Dahil maari siyang patayin ng one-armed swordsman para sa cloud swordplay, hindi niya kailangan ng anumang awa. Nakakatakot na sword energy. Sa pagtingin sa palm print, hindi napigilan ni Zephyr na mapabuntong hininga. Malinaw na may malinaw na basag dito. Ito ang puwersa na pinakawalan ng isang armadong eskrimador matapos basagin ang Winged Serpent Clone. Kung hindi dahil sa Winged Serpent Clone at sa malakas na bilis nito, kailangan ko ng ilang galaw para tapusin ang taong ito. Gayunpaman, hindi ko kailangang gamitin ang aking sword technique. Habang dahan-daang iniisip ito ni Zephyr, ngayon lang siya nagkaroon ng conclusion tungkol sa labanan. Hindi inaasahan na ang bilis niyang dumating. Matapos kumapa sa paligid ng one-armed swordsman, biglang tumingin sa isang direksyon si Zephyr. Ang evil breaking eye sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumurap, at isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa kanyang isip. Itong mga kasama. Talagang sinundan ako dito. Nang makita ang mga taong ito, napangisi si Zephyr sa kanyang puso. Ang mga taong ito ay puno ng mamamatay tao na aura at mabangis na mukha. Sa unang tingin, masasabi ng isa na sila ay mga kontrabida gayunpaman, hindi sila kilala ni Zephyr, ngunit pamilyar sila sa kanilang mga aura. Simula nang lumabas siya sa Boundless Academy, ang mga taong ito ay sinusundan na siya ng tuluyan. Malinaw, ang mga taong ito ay ipinadala ng Horizon Peak o mula sa Feather Peak. Kahit sa ang tuktok, dapat kang mamatay. Ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay biglang kumislap, at ang figure ni Zephyr ay nawala. Nakakamangha ang aura. Ang enerhiya ng sword ay pumailan lang sa langit at pinunit ang kawalan. Isang grupo ng 6 na tao ang mabilis na bumasag sa kalangitan at dumating. Gayunpaman, nang makita nila ang katawan ng isang armado na eskrimador na nakahandusay sa lupa, nagbago ang lahat ng kanilang mga mukha. Nako! Hindi ko inaasahan na mabibigo itong one-armed swordsman. Let's go! Nagbago tuloy ang mukha ng 6 na tao, at sumigaw sila ng malakas. Boom! Ang 6 sa kanila ay halatang mapagpasyang tao. Matapos nilang maramdaman na may mali, mabilis na nag-flash sa isang direksyon ang kanilang mga katawan. Obviously, sinadya niyang umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, tulad ng kanyang katawan ay tumaas sa hangin. Isang malaking puwersa ang mabilis na sumupil sa kanila. Kabanata 518. Buzz. Ang kapangyarihang ito ay tuloy-tuloy at dala nito ang isang mahusay na puwersang pumipigil. Parang pinigilan ang buong espasyo. Makikita sa mata na halatang may mga pira-pirasong grabo na lumulutang sa paligid, na parang pilit na pinigilan ang espasyo. Boom! Sa susunod na sandali, sa kaibuturan ng void, isang dakilang kapangyarihan, na may walang katapusang layunin ng pagpatay, ay mabilis na pinunan sila. Ito ay isang kamao, na parabang naglalaman ito ng walang katapusang prestihiyo, at ito ay dumiretso sa kanila. Focus. This is the Supreme Essence Realm. Damn it,
There is an undescribable strong fist focus in it. Let's attack together. Biglang nanlaki ang mata ng isa sa anim na tao at napasigaw. Habang nagsasalita siya, hindi na tumitigil sa paggalaw ang mga kamay niya. Mabilis siyang naglabas ng mga daloy ng enerhiya at ipinakita ang kanyang pinakamakapangyarihang kakaibang kasanayan, sinusubukang labanan ang kanyang kalaban. Hindi lang siya, pati ang 5 pang tao ay tuluyang nag-react. Sila ay umungal o nagmukhang mabangis, ngunit pinili nilang lahat na umatake ng sama-sama. Boom! Ang kapangyarihan ng 6 na lalaki ay naging tunay na enerhiya at mabilis na pinagsama sa isa. Ito ay naging isang malaking palad, na humawak ng isang bundok sa gitna ng palad at dumaan dito. Divine Pillar Heavenly Hand. Sa isang dagandong, ang kapangyarihan ng Divine Pillar ay naging isang walang katapusang dami ng kapangyarihan, na bumubuo ng malalaking bakas sa guwang. Hindi maisip kung gaano kahanga-hanga ang kapangyarihan. Gayunpaman, sa harap ng Divine Pillar Heavenly Hand, ang bilis ng fist print ay patuloy na tumaas. Boom! Habang marahas na nagbanggaan ang dalawa. Ngunit ang kakilakilabot na pagtutok ng kamao ay parang isang mabangis na tigre na yumanig sa kalangitan. Isang malakas na energy power ang direktang tumawid. Ang malaking palad at ang banal na haligi ay pilit na pinigilan. Sa susunod na sandali, sila ay naging invisible energy. Pagkatapos, muling tumama ang kamao sa 6 na tao. Puff! Nang lumitaw ang dakilang kapangyarihan, ang mga katawan ng 6 na tao ay pinalipad. Bumulwak ang dugo mula sa kanilang mga bibig at umagos ng desperadong. Dumagundong. Dumagundong. Ang 6 na tao ay gumawa ng isang kamangha-manghang pag-crash sa lupa sa parehong oras. Swoosh! Ang kanyang anyo ay kumikislap, at ang anyo ni Zephyr ay muling lumitaw sa manipis na hangin, halos para siyang isang Diyos. Ubo-ubo-ubo. Ikaw. Anong gusto mong gawin? Wala kaming mali siya sayo. Bakit mo kami inatake? Ang isa sa 6 ay hindi sinasadyang nagpakawala ng dagandong. Kung hindi pa alam ni Zephyr ang kanilang background, malamang na naloko na siya ng lalaking ito. Matagal mo na akong sinusundan. How dare you say that, you mean no harm? Tumingin sa kanya si Zephyr na may mahinang ngiti at mahinang sinabi. Sino? Sino ang sumusunod sa iyo? Ang pangunahing kalsada ay kalahating bukas sa langit. Pumunta ka, at pupunta tayo. Ano ang ibig mong sabihin sa pagsunod sa iyo? Biglang nataranta ang 6 at hindi napigil ang magtalo. Haha. Ganun ba? Nanlamig ang sulok ng bibig ni Zephyr. Kung ganoon, pumunta ka sa impyerno. Hindi. Boom. Tumigil si Zephyr sa pakikipag-usap sa kanila. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang sword energy ay lumabas mula sa kanyang palad at tumagos sa 6 na tao. Sa susunod na sandali, lahat sila ay pinatay. Bagamat hindi niya alam kung saan nanggaling ang 6 na taong ito, masasabi ni Zephyr na tiyak na may kinalaman sila sa ilang pangunahing rurok ng The Boundless Academy. Ngunit hindi niya alam kung aling pangunahing rurok ang nagpadala sa kanila. Sa simula pa lang ng trial test, naramdaman ni Zephyr na may sumusunod sa kanya, at sa tuwing papasok siya sa isang lugar, siya ang masusundan, na ikinainis niya. Kabanata 519. Mukhang may darating na iba. Sa pagtingin sa kawalan, ang evil breaking eye sa pagitan ng mga kilay ni Zephyr ay kumikislap. Naramdaman na niya na may mga taong sumusugod sa kanya. Young Master Zinlong. Nabaluktot ang sulok ng bibig ni Zephyr nang maramdaman niya ang mahinang dragon sa bakanteng espasyo. Isang karagdagang lamig ang biglang lumitaw. Ang buong espasyo ay naging kakaibang lamig dahil dito. Swoosh! Habang kumukutitap ang kanyang figure, muling nawala si Zephyr sa orihinal nitong lugar at tumakbo sa isang direksyon sa napakabilis. Boom! Ilang segundo lang matapos mawala si Zephyr, mabilis na sumugod ang grupo ng mga tao. Ang grupong ito ng mga tao ay sumakay sa maliit na dragon blood horses na may matinding layuning pumatay. Ang pinuno ay si Zinlong. Swoosh! Sa pagtingin sa patay na katawan sa lupa, napansin ni Zinlong Master ang one-armed swordsman. Biglang nagbago ang mukha nito at ngumuso siya sa mahinang boses.
Ba road, kahit maliit na bagay hindi mo kayang gawin. Sa tabi niya, pinaalalahanan siya ng isang gwardya. Guro, bagamat ang lakas ng one-armed swordsman na ito ay nasa Levi 6 na agility realm lang, talagang pambihira ang kanyang swordsmanship. Gayunpaman, napatay siya ng lalaking iyon. Mas mabuting mag-ingat tayo. Para lang siyang langgam, walang dapat ipag-alala. Pagmamalaki ni Zinlong Master. Parang may kamahalan sa mga mata niya, bigla niya itong pinakawalan. Mabilis na natipon sa kanyang katawan ang mga bahid ng Dragon Shadow, tulad ng umaagos na tubig. Nakalok na si Zinlong Master sa isang direksyon. Hindi makakalayo ang batang iyon. Tumatakbo siya sa direksyong iyon. Abangan at patayin. Ang Young Master Zinlong ay sinampal ng malakas ang maliit na Dragon Blood Horse at nanguna upang sumugod. Ang kanyang katawan ay umaalon na may layuning pagpatay, na para bang ito ay totoo, at mas parang isang grupo ng mga dragon na umuungal. Ang bilis talaga niyang naabutan. Habang mabilis na tumatakbo ang kanyang Zephyr, naramdaman na niya ang isang malakas na aura na kumakalat mula sa kanyang likuran. Ang aura ay halatang naglalaman ng kaunting kapangyarihan ng dragon. Mahuhulaan ni Zephyr na ang taong maaaring magkaroon ng dragon power ay si Zinlong Master. Swoosh! Bumilis muli si Zephyr na parang ainal-alayan ng hangin at kulog. Sa wakas, matapos tumakbo ng halos 50 kilometro, huminto si Zephyr sa isang bakanteng lugar. Habang bahagyang gumagalaw ang kanyang palad, isang malaking longbow ang lumitaw sa kanyang kamay. Meteoric Bow. Buzz. Sa pagpapatakbo ng totoong enerhiya, 6 na malalaking True Energy Arrow ang mabilis na lumitaw. Ang malakas na kinang ay lubhang nakasisilaw, halos nakasisilaw. Whoosh! 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 Habang lumuwag ang mga daliri ni Zephyr, 6 na True Energy Arrow ang biglang pumutol sa kawalan na parang mga kabayong ligaw. Sa ilalim ng malakas na bilis, ang espasyo ay patuloy na sumisipol, at isang malalim na marka ang mabilis na ipinakita kasama ang tunay na arrow ng enerhiya. Ang bilis humahampas sa kawalan, at mahirap isipin kung gaano ito kahanga-hanga. 10,000 metro ang layo. Si Young Master Zinlong ay sumakay sa kanyang maliit na Dragon Blood Horse at pinamunuan ang isang grupo ng mga gwardya ng mabilis na pasulong. Dumagundong. Dumagundong. Sa oras na ito, biglang nagbago ang mukha ni Zinlong Master, at sumigaw siya ng malakas. Gamitin ang iyong tunay na lakas para protektahan ang iyong sarili. Ang mga gwardya ay natigilan noong una, ngunit pagkatapos ng lahat, sila ang mga elite na eksperto ng Little Dragon King Manor, at pagkatapos ay nag-react sila. Gayunpaman, sa sandaling ang kanilang tunay na enerhiyang proteksyon sa katawan ay na-activate, sa susunod na sandali, 6 na sinag ng umaagos na liwanag ang sumambulat. Puff! Ah! Lumilipad ang laman at dugo at nagsisigawan sila. Kabanata 520. Ang 6 na sinag ng umaagos na liwanag ay direktang tumagos sa kanilang mga katawan. Ang makapangyarihang proteksyon na tunay na enerhiya ng nakaraan ay marupok na ngayon ng papel. Damn it! Mabangis ang mukha ni Zinlong Master, at mabilis niyang ibinaba ang kamay. Ang kamay ay orihinal na sobrang puti, ngunit habang iwinawagayway niya ito, mayroon ng kumikislap na berdeng ilaw sa hangin. Parang may kaliskis sa pagitan nila. Bitek. Matapos durugan ang isang araw ng totoong enerhiya, ang masamang espiritu ni Zinlong Master ay sumugod sa kalangitan na parang ito ay totoo. Ngunit sa oras na ito, isang itim na anino ang mabilis na gumapang sa lupa, tulad ng isang mabangis na gutom na lobo, at mabilis na sumugod kay Young Master Zinlong at sa iba pa. Masyadong mabilis ang itim na anino na ito. Bukod dito, perpekto ang anggulo at timing ng pag-atake. Sa oras na ito, hindi inaasahan ng grupo ng mga master mula sa Little Dragon King Manor, kasama si Zinlong Master, na may maglalakas loob na kumilos sa oras na ito. Umuungol. Isang marahas na dagandong ng dragon ang lumitaw. Sa susunod na sandali, isang malaking anino ng kamao ang pumutol sa kalangitan at sumugod sa isang gwardya. Bang! Ang layunin ng labanan ay tumataas.
Bagamat ito ay isang kisap mata lamang, sa oras na nag-react si Zinlong Master, dalawa sa kanyang mga bantay ang muling napatay. Sa paglabas ng isang dagandong ng dragon sa kanyang bibig, parang may dragon shadow na kumikislap sa kanyang katawan. Naging dragon claw ang palad niya at marahas itong pinigilan. Buzz! Gayunpaman, sa oras na ito, isa pang itim na anino ang lumitaw sa tabi niya. Napakabilis ng galaw ng dalawang anino at nagtutulungan na parang iisa. Bang bang bang. Fist technique, bilis, at lakas. Mukhang magkatugma silang tatlo. Ang dalawang itim na anino ay malapit na nagtulungan at nagwala sa isang iglap. Off. Mabilis na lumipad pa atras ang katawan ni Zinlong Master, at isang subo ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig. Gayunpaman, kumpara sa pinsala sa kanyang pisikal na katawan, mas nakaramdam ng kahihiyan si Zinlong Master. Phew! Pagtingin sa mga bangkay sa paligid niya, bumuga siya ng mabahong hangin. Ang taong umatake kanina ay siya mismo. Umaasa sa kapangyarihan ng Winged Serpent Clone, naging maayos ang kanyang pag-atake. Direkta niyang pinatay ang lahat ng mga bantay ng Little Dragon King Manor. Gayunpaman, si Zinlong Master ay lampas sa kanyang inaasahan. Kaya niyang labanan ang kanyang pag-atake at lumaban sa maikling panahon. Dahil dito ay nagkaroon siya ng bagong pananaw sa mayabang na lalaking ito sa harapan niya. Hindi ko akalain na mapipilitin mo talaga itong young master na ito. Anak, kahit ano pa ang status mo, dapat ipagmalaki mo ang sarili mo. Dahan-dahan ang pinunasan ni Zinlong Master ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Bakas sa mukha niya ang panlalamig, at parang may laman ang mga mata niya. Tumingin siya kay Zephyr at mabangis na sinabi. Talaga. Nanatiling pareho ang mukha ni Zephyr. Nagkatinginan silang walang pakialam, ngunit ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay unti-unting namamalagi sa kanyang paligid, na kumakalat sa kanyang buong katawan. Handa siyang umatake anumang oras. Ngayon, mapapatawad na kita sa lahat ng nagawa mo. Hanggat ibibigay mo ang Ghost Hand Jade Card at ang Silverhorn Golden Tattooed Python, at pagkatapos ay maging lingkod ko, maaari akong magpanggap na walang nangyari at iligtas ang iyong buhay. Talagang hindi alam ni Zephyr kung bakit ang taong ito ay may ganitong pakiramdam ng higit na kahusayan at nakakapagsalita ng mga mayayabang na salita sa oras na ito. Kung may kakayahan ka, kaya mong kunin ang sarili mo. Pinaikit ni Zephyr ang kanyang mga mata at sumagot. Klang! Biglang nanlaki ang mga mata ni Real Dragon Master. Boom! Sa isang iglap, tumaas sa langit ang isang nakataas na nakamamatay na aura na may kakaibang pagbabago.